ikaw. Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Lungkurin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang buhay ako'y mabantayan, Pilipinas kong mahal. Hi vlog! Welcome to our guys! Uy, mali, ano ka ba? Ulitin nga natin. Let's go! 1, 2, 3. Hi guys! Welcome to our vlog! And we are the Rizayan Explorers! Whee! Uy, bigyan na yung hawong libro. Ito, nakita ko lang ito banda dito. Nakalagay dito ay Super Rizal Book. Hala, nasaan tayo? Oo nga, anong lugar to? Saan tayo? Ah! Nasa panahon tayo ni Rizal! Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang bayan laban sa pang-aabuso at pang-aapi? Masama bang magsalita at ilabas ang saloobin para sa takot ng mga tuwiran at ilabas kung ano ang tama? Krimen ba ang ituturing na pagpapakabayani para sa ating sariling bansa? Ito ang kwento at kabayanihan ng isang taong handang magbuwis ng buhay alang-alang sa minamahal nating bansa. Itinuturing nating pinakamahusay na bayani sa ating lipunan. Isinilang ako noong Hunyo 19, 1861 sa pagitan ng alas 11 ng gabi. Araw ito ng Miyerkules at ang aking kapanganakan ay muntik nang ikinasawi ng buhay ng aking ina sapagkat nahirapan siya sa pagpapanganak dahil sa laki ng aking ulo. Si Teodora Alonso o mas kilala bilang si Doña Lolay, di ordinaryo ang aking ina. Mahilig siya sa literatura at mas mahusay siyang magsalita ng Espanyol kaysa sa akin. Noong ako'y 8 taong gulang, naisip kong isulat ang aking kauna-unahang tulang pinamagatang sa aking mga kababata. Inihatid ako ng aking kapatid patungong paaralan at nung ako'y nag-aral, namulat ako sa estado ng pag-aaral na usong-uso sa panahon noon. Sa pagtatapos ng aking pag-aaral sa Binyan, ay sumambulat naman sa akin ang masamang balita na ang aking ina raw ay hinuli at inakusahan ng kanyang hipag na magkasabot daw ang aking ina at ang kanyang kapatid nitong si Jose Alberto na lasunin siya. Mula noon ay nawalan na ako ng tiwala sa pagkakaibigan. Ateneo de Municipal. Ganoon na lamang ang lungkot ko nang hinihatid ako ng aking kapatid sa Ateneo de Municipal. Nakalaya na ang aking ina noong ako'y makapagtapos ng kursong sekundarya sa Ateneo. Muli akong nagbalik para tapusin ang aking kursong Bachelor in Artes. Bumalik ako ng Kalamba ngunit ayaw akong pabalikin sa pag-aaral ng aking ina dahil sapat na ang aking nalalaman at kapag nadagdagan pa ito ay mapupugutan na ako ng ulo. Pagkatapos ng 1 taon ay nagpasya na lamang ako na mag-aral na lamang ng medisina pagkatapos kong malaman na mabubulag na ang aking ina. Dito ko nakilala ang aking unang pag-ibig, isang binibining kolehiyala. Siya si Segunda Katigbak.
Siya ay napakaganda at may maaliwalas na pagmumukha. Ang kanyang pisngi ay napakapula at ang kanyang mga ngiti ay nakakagayuma at nakakaakit habang kausap ko siya. Unti-unti akong naaakit sa kanyang mga matatamis na salita, ngunit naudlot ang lahat nang si Segunda ay pauwiin sa kanila para alagaan ang mga nakakabatang kapatid. Nabuo muli ang aking pasya na mag-aral ako sa Espanya, na pinlano ng aking kapatid na si Pasiano. Ipinamana niya ang kanyang pangarap na di natupad dahil pinagpalit ito sa isang obligasyon na pangasawaan ang pangkabuhayan ng pamilya. Ginising ako ni Pasiano alas 5 ng umaga para maghanda para sa paglalakbay. Bumangon ako at nag-ayos ng aking mga dadalhin. Binigyan ako ng 335 piso. Nang matapos ako ng medisina, ay agad akong nagtungo sa Paris upang mag-ensayo bilang doktor. Sa panahong ito ay natapos ko na ang aking nobelang Noli Me Tangere. Dito ko muli nakilala si Osei-san, ang aking muling inibig. Ngunit matapat ako sa bansa kaya di kami nauwi sa pagpapakasal. Rizal in Dapitan. Dito ako pinatapon sa Dapitan dahil sa akusang paglaban ko sa mga parayle at gobyernong Kastila. Dito ako pansamantalang nanirahan at dito ko rin nakilala ang aking huling pag-ibig na si Josephine Bracken. Di naglaon ay nahulog ang loob namin sa isa't isa at pinagkaitan kami ng kasal. Wow, very inspiring naman ang buhay ni Rizal. Oo nga! Ang buong buhay niya ay inaalay niya para sa bansang Pilipinas. Malaki na naging kontribusyon ni Rizal sa kalayaan ng ilang bayan. Binulot niya ang mga Pilipino sa panahon noon para magising tayo sa kalapastanganan at kalupit ang ginawa sa atin ng mga mapang-aping banyaga. Tunay na pinikitan ni Rizal ang kanyang pagmamahal sa bayan kahit magpasa hanggang ngayon ay malaki ang ambag at contribution nito. Kaya't siya ang hinirang na ating pambansang bayani ng ating inang bayan dahil sa malaking ambag at pamana nito sa atin. Guys, eto kami ngayon. Naglalakad kami pa uwi ng aming bahay! Yay! Iho at iha. May mga lubos akong bagay na aking kinakailangan. Maaari niyo ba akong tulungan? Opo, ano po ba iyon? Ito, iho.
Alam niyo ba, ang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Jose Rizal ay hindi direkta nagsasaad ng pamamaraang militar o armadong pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas. Sa halip, pinakita ni Rizal ang kanyang pagsusuri sa mga sakit ng lipunan at korupsyon sa pamamahala ng Espanya, sa pamamagitan ng paglalarawan ng iba't ibang tauhan at sitwasyon sa kanyang mga aklat. Sa Noli Me Tangere, ipinalabas ni Rizal ang mga patakaran at katiwalayan sa lipunan sa pamamagitan ng mga karakter tulad ni Crisostomo Ibarra at Elias. Pinakita niya ang pag-aalsa ng mga Pilipino sa kanilang marurupok na kalagayan. Ang nobela ay naglalaman ng malalim ng pagmumuni-muni ukol sa kalayaan at katarungan. Sa El Filibusterismo, nagtulungan si Rizal at ang kanyang mga tauhan para maipakita ang hindi makatarungang mapanukil na sistema. Ipinakita niya ang mga pakikipaglaban ni Simon, ang tauhan sa nobela, para sa pagbabago at katarungan. Gayunpaman, hindi pa rin ito naging direktang tawag para sa revolusyon armadong pakikibaka, kundi isang mapanuring pagsusuri at pagsusulong ng mga reforma sa loob ng sistema. Ang layunin ni Rizal sa pagkakda ng nobela ay hindi lamang para sa kasaysayan ng Pilipinas, kundi upang magsilbing salamin sa mga kakulangan at kamalian ng lipunan. Sa kabuuan, ipinakita niya sa kanyang mga akda ang pangangailangan para sa edukasyon, kaalaman at pag-uunlad ng bansa bilang susi sa kalayaan at pag-unlad ng bayan. Ito ang mga bagay na naatas sa akin. Ito ang mga sumisimbolo sa pamana ni Rizal sa ating mga kabataan. Ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Ito ang mga katagang sinabi ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Noong panahon niya, naniniwala siyang magkakaroon ng epekto ang kabataan sa ating bansa. Marahil ay dahil ito sa kagitingang ipinakita ng mga kabataang Pilipino noong panahon niya. Ngunit, maaari pa ba nating ipagmalaki ang linyang ito sa henerasyon ngayon? Isang henerasyon kung saan maraming kabataan ang hindi na pumapasok sa eskwelahan. Isang henerasyon na tila ginagawang normal ang pagbubuntis sa murang edad. Tayo pa ba ang tinuturing na pag-asa ng bayan? Oo. Ang mga kabataan noon ay napaglipasan na ng panahon at naging mga kahanga-hangang mamamayan ng ating bansa. Ngunit naniniwala ko na hindi iyon doon natatapos dahil sa paglipas ng panahon ay may bagong henerasyon na naman ang uusbong. Katulad ngayon, ang pagkakamali ng ilang kabataan ay hindi maituturing na pagkakamali ng pangkalahatan. Bagamat ang ilang kabataan ay nagkamali, hindi pa rin ito dapat maging hadlang sa paggawa nila ng pagbabago sa ating bansa. Isa ito sa mga naging epekto ni Jose Rizal sa panahon natin ngayon. Karamihan sa atin ay pinapahalagahan pa rin kung ano at kung saan tayo madadala ng edukasyon kahit gaano pa kahirap ang ating mga sitwasyon sa buhay dahil naniniwala tayo na ang edukasyon ay maaaring humubog sa ating mga kabataan na magkaroon ng epekto sa ating bansa sa hinaharap. Karamihan sa henerasyon ngayon ay may pagnanais pa ring abutin ang kanilang mga pangarap at alagaan hindi lamang ang kanilang kinabukasan kundi para na rin sa kapakanan ng kanilang bayan. Kaya naman, hinihikayat ko ang mga kabataan na gamitin ang pinadaling edukasyon ngayon, gamitin ang ating makabagong teknolohiya sa wastong paraan, gumawa ng mga responsableng desisyon at patunayan natin na tayo ang tunay na pag-asa ng bayan. Ang paintbrush ni Rizal. Si Jose Rizal ay isang mahusay na pintor. Nagpinta siya ng maraming mga tanawin. The Hero in Art text by Jose Rizal and portraits from the National Museum. Pinarangalan ng eksbisyong ito ang buhay at mga gawa ni Dr. Jose Rizal na ipinagdiriwang ng kanyang kausayan sa sine. Sa pamamagitan ng kanyang mga gawa mula sa National Fine Arts Collection at iba't ibang mga pribadong nagpapahiram, si Rizal ay nagsisilbing isang makapangyarihang potato sa walang hanggang influensya ni Rizal. At sa kanyang
kakayahang magbigay ng inspirasyon sa mga kabataang isipan. Sa pamamagitan ng mata ng mga mabusay na artista, ito ang mga tao ng persona ni Rizal at ang kanyang kahangahangang kontribusyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang bawat likhang sining isang taus-pusong magtutulay na pagbibigay daan sa mga tao sa usasayan ng panoob ng mundo ni Dr. Jose Rizal at magkaroon ng mas malalim na pagpapahalaga sa kanyang mga ideya, katapangan, at kakayahan. Si Jose Rizal, ang mga tao ay magsisimula sa isang paglalakbay sa muling pag-i-imagine ng buhay at mga gawa ni Rizal na nagbibigay liwanag sa kanyang walang hanggang kaugnayan sa mga nakabatang henerasyon upang makatugon sa mga hamon na kinakaharap ng mga kabataan ngayon. Ang mga tinatampok na likhang sining sa Rizal ay kumakatawan sa isang sama-samang pagsisikap na tulay ang agwat sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan sa pamamagitan ng muling pag-iisip ng kanyang buhay, mga pakikibaka at mga nagawa. Nakuha ng mga artista ang mga esensya ng walang hanggang koneksyon sa Rizal at mga nakabatang henerasyon. Sa nagpapaalala sa atin na ang kanyang pamana ay nananatiling makapangyarihan ngayon tulad noong kanyang panahon. Edukasyon. Ito ay nagsisilbing ilaw ng kaalaman at daan patungo sa progreso. Ang pagtahak ni Jose Rizal sa edukasyon sa Pilipinas ay isang maingat at prinsipyadong pagsusuri na nagmula sa malalim na pagmamahal sa bayan at sa hangaring mapabuti ang kagalingan ng kanyang mga kababayan. Ang kanyang landas sa edukasyon ay hindi pagkakalayo sa kontekstong sosyo-politikal. Ito ay may malalim na kaugnayan sa kanyang mas malaking layunin na magbigay inspirasyon sa pagbabago, itaguyod ang katuringan, at sa muli itunguhin ang Pilipinas patungo sa isang hinaharap na malaya mula sa mga talikala na kolonyalismo. Ang legasiya ni Rizal sa edukasyon ay patuloy na bumabalik, nagpapaalala sa atin ng makapangyarihang epekto na dala ng edukasyon sa paghubog ng kapalaran ng mga bayan. At naniniwala din si Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya naman, hinihikayat niya ang karamihan ng kabataan upang mag-aral at matuto sa buhay. Ang huling bagay na hinahanap natin, ito ang watawat ng Pilipinas. Pagmamahal sa bayan. Isa sa pinakanaging ambag at pamana ng ating bayani na si Jose Rizal ay ang pagmamahal sa inang bayan. Sinisimbolo ng watawat ng Pilipinas na nangangahulog ang sariling pagkakakilanlan at kalayaan. Ayon sa aming natalakay ay si Rizal ay may dalawa lamang na lubos na inibig. Ito ay ang kanyang ina na si Teodora Alonso at ang pinakasalan niyang si Patria o ang inang bayan. Ito ay unconditional love kung maituturingan dahil sa lubos na kagalangan at pagmamahal sa bayan. Hindi maikakaila na si Rizal ay may angking talino sa iba't ibang larangan, mapaliteratura, aritmetika, siyensya, agham at iba pa. Lubos niyang ibinigay ang kanyang sarili sa bayan na minsang inalipusta at ginapos. Kaya't ginamit niya ang kanyang talino at hindi ang dahas para maging instrumento ng kalayaan ng inang bayan sa kamay ng mga mapang-aping Kastila. Muli, dahil sa pagmamahal sa bayan ay naisulat niya ang Noli Me Tangere at Hail Filibusterismo para mamulat ang mga Pilipino sa kasakiman at kalupitang nararanasan sa panahon iyon. Muli, dahil sa pagmamahal sa bayan ay gumawa siyang paraan para sa reform o pagbabago para maipagtanggol ang mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. Sinisimbolo ng watawat na nangangahulog ang kalayaan. Kasama si Rizal sa laban bagamat siya'y unang nawala, pero ang maraka at ambag na naiwan niya ay nananatili. Ito ay nakatatak sa dugo na nananalaytay sa ating mga Pilipino. Kung walang unang Rizal na nagmahal sa bayan, ay baka walang Pilipinas na kinatatayuan natin ngayon. At kung walang pagmamahal, wala rin tayo. Kaya't mahalin natin ang inang bayan, di man matutumbasan ng pagmamahal ni Rizal sa Patria, pero kaya natin itong ipaglaban para sa minamahal.
Ang buhay ni Rizal ay naging malaking ambag para sa pagkagising ng mga Pilipino para maipagtanggol at makamit ang kalayaan sa kamay ng mga mapang-aping Kastila. Ito ay noon, at magpahanggang ngayon ay buhay pa rin si Rizal sa ating kultura at bansa. Si Rizal ang tinaguriang pambansang bayani dahil sa ambag nito sa minamahal na Pilipinas at sa ibang bansa. Kaya't mahalin natin ang inang bayan katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ang mga akda ni Rizal ay hindi lamang isang pintura ng kasaysayan ng Pilipinas noong kanyang panahon, kundi isang hamon sa bawat Pilipino na maging mapanuri, magkaroon ng malasakit sa bayan, at magkaisa sa pagtahak tungo sa mas makatarungan at malayang kinabukasan. Si Jose Rizal ay isang magandang ehemplo sa kabataan lalo na sa panahon ngayon. Dahil kung malalaman mo ang buhay ni Rizal ay pinapakita dito na kahit gaano pa kayaman ng isang pamilya, kung wala ka namang determinasyon o hindi ka porsigido sa pag-aaral, wala ka ding mararating at hindi mo mararanasan ang kaginhawaan sa buhay na nais mong makamit. Masasabi kong naging totoo lang din si Rizal sa kanyang sarili. Kita naman natin ang mga naging pamana ni Rizal sa atin at makikita nating hanggang ngayon ay may epekto pa rin ang mga ito sa ating buhay lalo na sa ating mga estudyante. Nagsilbing malaking kontribusyon si Jose Rizal at ang kanyang mga akda kung bakit nakakaranas tayo ng kalayaan ngayon. Minulat din nito ang mga Pilipino sa realidad at tinuruan tayong ipaglaban kung ano ang tama. Si Jose Rizal ay isang inspirasyon sa akin. Dahil sa kanyang matatag na pananindigan laban sa katiwalian at kanyang pagmamahal sa bayan. Ang kanyang mga akda tulad ng No Limit Tangere at El Filibusterismo ay nagpapakita ng kanyang katapangan na ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino. Bilang isang bayani, itinataguyod ni Rizal ang edukasyon at katuwiran bilang paraan na upang managot ang pamahalaan. Sa kanyang mga sulat at gawain, naihatid niya ang mensahe ng pag-asa at pagbabago na nagbigay inspirasyon sa akin na maging masigla at managot sa aking sariling gawain para sa kapwa at bansa. Kahanga-hanga ang naging advokasya ni Rizal nung siya'y nabubuhay. Mula sa pagbabahagi ng naturang edukasyon, pagtulong sa mamamayan, paglaban sa mananakop hanggang sa pagyapo sa panganib na dala ng kanyang literatura. Masasabing pinaghalo ng kakaibang talino at katapangan ng pagkatao niya. Ikinirangal ang mga ito, ngunit ng pagpili niya pa rin na mamatay para sa Pilipinas ang siyang nagpatunay ng kanyang pagkabayani. Pinakita ni Rizal na dapat tayong tumindig at imulat ang mga mata para sa kalayaan natin tinatamasa. Adios, Patria Adorada. Región del Sol querida, perla del mar de Oriente, nuestro perdido Edén. Aderte voy alegre, la triste mustia vida, y fuera más brillante, más fresca, más florida. También por ti la diera por tu bien. My life's a fancy, my ardent, passionate desire. Hail, cries out the soul to you, that will soon part from thee. Hail, how sweet this to fall thy fullness you may acquire, to die, to give you life, neath your skies to expire, and in thy mystic land to slip through eternity. Bayang iniirog sa gitnyaring hirap, katagalugang kong pinakaliliyag, digin mo ang aking pagpapahimakas. Diya'y iiwan ko sa iyo ang lahat. Paalam anak, magulang, kapatid.
bahagi ng puso't unang nakaniig, ipagpapasalamat ang aking pag-alis sa buhay na itong lagi ng ligalig. Paalam na liyag, tanging kaulayaw, taga-ibang lupang aking katuwaan. Paalam sa inyo, mga minamahal, mamatay ay ganap na katahimikan. Kasama kami sa mga nagmamahal sa patriya. Kasama kami sa pag-asa ng bayan. Kasama kami sa mga modern Rizal ng bayan. And we are the Rizalian Explorers! Hello guys! Welcome to our vlog! Action. Wait lang, ubusin mo muna tawa nito. Sisik mo lang. Lights, camera, action. Action. Pag-isipang mabuti, pagkat isang tanong lang naman, hindi pa Wow! Very talagang... Okay na be, naka-play na be. Cut nyo na lang yan. Ano ba? Kasama kami sa mga nagmamahal sa patriya ng bayan.